Hey, what's good? It's a beautiful morning here sa Danang and it's our second day. It's around 6:30 a.m. in the morning and we're so excited. Maaga kaming gumising kasi we're off to our first destination which is Bana Hills. view. Kasama nga pala itong buffet breakfast sa package namin with Trip.com for only 1.7 a night. Kasama na yung breakfast for two. But first off, try natin tong Vietnamese coffee to jumpstart the day. Smile. Ganda ng view. Okay guys, try natin yung Viet coffee. So, from Jet Black ko. Tapang. Pero masarap. Good morning. Here's your boy Jay and welcome to another episode of New Brother Jay Adventures. And sa likod ko, ito yung Danang Beach along the stretch of Danang here sa Vietnam. And today's a special day. It's our second day technically. Lumapag lang kami kagabi. But today's a big day because we're gonna go to Bana Hills. Sa mga famous attraction dito sa Vietnam. Ito daw yung tinatawag na Disneyland ng Vietnam. So, mag-breakfast na kami dito with my wife. Say hi. And pipick upin na kami ni Kuya Driver Mahinabit. So, tara, kita-kits tayo doon. So, off we go. Actually, mga 40-minute drive lang naman siya from our hotel. Kaya pa nga mga 30, kaya lang napansin namin medyo chill sila mag-drive dito sa Vietnam. Around 50 to 60 kph lang, kahit sa expressway. So, dito kami din-drop off ni Kuya Driver sa starting point. Then, pipick upin kami ng bus papuntang main gate, which leads to the cable car. Hey, what's good? So we're here now sa Bana Hills. Ito yung famous na Sun World. And pupunta tayo dito sa loob. Akit tayo cable car. And for now, picture muna kami dito. Sa mga nagtatanong, nakuha lang namin itong package ito for only 3.5 sa Klook. That already includes the main entrance, unlimited cable car, buffet, at saka yung rides. Meron din sila mga shows like theater shows. Meron ka na ring WOW VIP pass para ma-skip mo na yung long lines. Kasama rin yung Alpine Coaster, yung sikat nilang roller coaster ride. And of course, free beer. Saan ka pa? Sobrang sulit, di ba? Hehe. First time ko lang sumakay ng cable car but hindi lang to basta cable car. Hawak lang naman itong record bilang isa sa pinakamahabang non-stop cable car sa buong mundo. Wow! Mga 10 to 15 minute ride bago kami nakapunta dun sa main location. Mapapasana all ka na lang eh. Ito pa nga pala isang cool na trivia. Sabi nila sa Bana Hills, pwede mo ma-experience ang 4 seasons in one day. Umaga, parang spring. Sa tanghali, biglang summer. Pagdating ng hapon, may pagka-autumn vibes. Tapos sa gabi, sobrang lamig, parang winter. Kaya kung pupunta ka dito, best advice, magdala ka ng jacket kahit tirik ang araw. Ang Bana Hills daw ang pinaka-unique na destination dito sa Vietnam na literal na pinaghalong Disneyland at Europe. Ngayon naiintindihan ko na. Isa pang cool na trivia, dati daw yung Bana Hills sa isang French resort area ng mga early 1900s. Ginagamit ito ng mga French officials para takasan yung init sa Vietnam. Pero na-abandon din siya for a long time hanggang sa dinevelop ulit nila into what it is today. So technically, yung nilalakaran namin dyan ay may history na mahigit isang siglo na. Grabe, di ba? Ang cool.
Ginaya nila yung parang sana babe, oh. Sa London ba yan? So lunchtime na at medyo gutom na rin kami kakaikot. And expected din namin na mahaba ang pila dun sa buffet. Sabi yung nilaktawan namin pila, solid ng Wow Pass. Good. Good job babe sa Wow Pass. Good job. Sobrang ano nang haba, oh. Yan, okay guys, it's time to eat. Dito tayo sa Four Seasons Buffet. Grabe yung haba ng pila, pero buti naka-Wow Pass kami. Wow, grabe. Ano tayo babe? Panis na panis yung Vikings dito. Grabe. Ano sinabi yung mga buffet sa atin? Buffet ba? Daming tao. Pero buti naka-Wow Pass kami. So, na-skip na namin yung long lines. Tara, chibog na. So yan, check out natin yung pagkain nila. It's actually a mixture of Vietnamese and Western style cuisine. Okay naman siya. At to be quite honest, sakto naman. Hindi ako super sold out. Pero siguro dahil gutom na kami and pagod. Kaya kahit ano masarap. Oh, I see. Pero hindi siya tumatak yung lasa niya sa taste buds ko. Ako lang naman yun. Okay naman siya and it's more of the experience. Welcome to the French Village. Ito yung part na talagang mapapateka. Nasa Vietnam pa ba ako? Inspired to sa old European towns, complete with Gothic-style buildings, stone streets, at dramatic architecture. Fun fact pala, hindi ito random design lang. Inspired to sa actual French colonial history ng Vietnam, kung saan dati talagang may mga French settlers na tumira sa ganitong klaseng lugar dahil sa malamig na klima. Matagal na rin namin dream ni wifey na makapunta sa Europe, pero dahil medyo pricey siya, okay na kami sa Vietnam muna, for now. Grabe yung vibe dito. Para talaga nasa France. Alam mo yun, hindi lang siya basta eye candy. May mga restaurant talaga siya na pwede kang kumain at mag-inom. Okay, so ito naman yung part na para ka nasa Germany. Dito yung beer station nila. And since naka-VIP pass kami, meron kaming ticket for free beer. At hindi na siya basta beer, siya na mismo nag-brew ng beer na to at dito mo na siya matitikman sa Sun Craft Beer Brewery. Ito mismo yung planta nila, oh. Madaran lang ka puminom ng beer eh, pero since minsan na naman tayo na dito, hindi pwedeng palampasin to. So, tara. Ako na rin ako eh. Uba na! Cheers. In fairness, masarap yung beer nila. Swabe lang siya, tsaka di mapait. Tamang pang relax lang talaga. Pero ito talaga yung highlight ng trip namin, yung Alpine Coaster. Hindi lang dahil sa roller coaster siya, sobrang kasing takot yung kasama ko sa roller coaster. Kaya sobrang big deal sa kanya to. At lagi niya napapaniginipan, lagi niya ako kinukulit about it. But finally, ito ang mangyayari na. So,
Kaya pasensya na kayo kung marami siyang French words na sasabihin. Ibiblip ko na lang. Kaya. Dikit ka Pwede. na lang muna. Hindi ko kaya talaga. Hindi tayo under nito. Oo, pwede bang slowly lang? Ayan, Slowly lang muna. Oh, yan. As in yung heart ko. Relax ka lang. Dito ako sa cam sa likod mo. Ayan o. I know, but yung bag mo tinutulak ako forward. Hindi. Nakasandal nga ako eh. Yan, sandal ka. Wait lang, babe, hindi. Hindi, wait lang. After ng konti pang bulahan, she got the hang Ay, ka of naman it at medyo dyan. nag-enjoy na siya. Ako, babe, tama, wag mo na patabingin na uhulog ako. Ayan, hindi ka lalo tayo mahuhulog kapag ka... I'm so sorry. I know, I bigla. Ay, puta. Ay, hindi ako pwede yung, kasi... Wait lang. Ito yung nagkinipan mo na napakatagal. Alam ko. Wait lang ha, kasi i-extend ko to eh. Ay, okay, teka lang, yung mga singsing ko sumasabit sa hawakan na hindi ako makapag... Ano naman yun, di? Okay. Oo. Dahan. Hindi pa pala tapos! Ay, babe! Pababa yun! Ayan. Ayan. Sandal ka lang kasi. Ayan. Tapos yung paa mo yung pinaka parang ano. Ayan o. Yung tapos ka pala. Makita ba ako dyan? Kita ka dyan, babe. Hi Please. guys! Wag yan! Kailangan natin yan babe kasi. Ay, but... Ayan na! Oh my God! Hindi naman pababa yun, di ba? Hila tayo. Pero hindi naman yun pababa, yung Hindi, dulo. kumukuha ng buwelo yun. No, doon hindi pa. Ayun, ayan, hayop. Puro packet nga, mas natatakot ka packet. Hindi na sinabi yung bibilis oh. Ayun, putang ina, di doon pa. Ayun, isa yun sa kanila oh. O sige, ayun, putang ina, pababa yung paper niya, siksik ko ang sakit. Mapapabitaw ako, oh my God. Ang hirap naman ng roll ko rito. Putang ina, babe, dahan-dahan, pababa to, wait lang. Ayun pala. Woo! That was fun. Ano masabi mo, babe? Ulitin natin, sama tayo. Fun ka dyan. Sumaso ka sa iba eh. Hindi, sasabi ko lang, tinan mo sila, ang bilis eh. Takot ka eh. Di ba nakatakot naman talaga sa umpisa? Kasi parang hindi mo alam yung control, pero kontrolado rin nila yon. May ano yan eh, may parang tali sila. Solid yun. Babalikan namin to, for sure. Ito na kami sa Golden Bridge. Ito na yung sikat na kamay na tulay. And I think dito na tayo. Yun na yung kamay na. Yun yung kamay. So, tara, ito na yung epic na sunset. And finally, nandito na kami sa Golden Bridge. Ito yung pinakasikat na tulay na parang hinahawakan ng dalawang giant na stone hands. Isa daw to sa pinaka-photographed spots dito sa Vietnam. And yung design nito medyo symbolic daw. Kasi para siyang may divine hands na nag-aangat sa'yo sa lupa. Pero fun trivia, hindi talaga stone yung kamay. Gawa lang siya sa fiberglass na may effects para magmukhang ancient. Pero honestly, kahit alam mo hindi siya tunay na bato, pag nandun ka na, ibang level pa rin yung feeling. Lalo na pag may fog at saka nakikita mo yung sea of clouds. Parang nasa fantasy movie. Pinakamaganda daw pumunta rito early in the morning. Hindi lang para iwas crowd, pero para ma-experience mo yung sea of clouds. Yung tipong parang nasa ibabaw ka ng ulap habang naglalakad sa Golden Bridge. Yun yung mga moment na masasabi mong worth it talaga. So if ever mapadpad ka dito sa Vietnam, make sure na hindi mo ito ma-miss. Dahil minsan sa buhay mo, para ka nasa ibang mundo. Wow! Wow! That's magical. It is. So that's what, it's true when they say it's like the fucking Disneyland of Vietnam, right? Magic Kingdom, yeah.
It is. It's a whole different thing. We just came here and it's like a whole different like Country. So after namin libutin yung Golden Bridge, pabalik na kami sa French Village kasi doon na lang daw yung natitirang cable car pabalik. Well, nagulat kami kasi para siya nag-transform. Iba yung itsura niya sa umaga, sa pagdating ng gabi, parang mas naging magical siya. Napaka-festive tsaka Christmassy nung vibe. Parang Pasko. And overall, really had a great time. Sobrang nakakabilib yung effort and yung design. Everything dito sa Bana Hills. So, at least once in your life, mag-visit nyo to. So, I hope you guys like this episode. Thanks for watching. This is New Bada J Adventures. Till our next travel. I'm out, y'all.